From unity to forgive me, humingi ng tawad si Vice President Sara Duterte sa publiko kaugnay umano sa pagkapanalo ng kanyang dating katandem na si Pangulong Bongbong Marcos. Sa mensahe naman ng Pangulo sa kanyang deklarasyong pagtakbo sa 2028 ay good luck. Magbabalita dyan si Kyle Bulias. Kasabay ng anunsyo ng pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028, humingi ng tawad si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino. Kaugnay ito ng pagtulong umano niya na maipanalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national elections. Matatandaang nagsanib puwersa ang dalawa sa ilalim ng alyansang Uniteam na kalaunan ay nabuwag mula nang mag-resign si Duterte bilang Education Secretary noong 2024. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023, na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Sabi pa ng Vice Presidente, matagal na umanong sinira ng Administrasyong Marcos ang kanyang pangalan. Inihalimbawa rito ni Duterte ang investigasyon sa kanyang maanumalyang confidential funds at ang umano'y pagkidnap sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat hindi raw siya natatakot sa mga paninira sa kanya, sinabi nitong natatakot siya para sa mga susunod na henerasyon. Kaya naman iaalay umano ni Duterte ang kanyang buhay at serbisyo para sa mga Pilipino. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa panig naman ni Pangulong Marcos, tanging good luck na lamang ang naging tugon nito sa anunsyo ni Duterte. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi niya masabi kung sarkastiko ang Pangulo sa kanyang pahayag, ngunit nakangiti umano ito nang sabihin ng good luck para kay VP Sara. Samantala, iginiit naman ni Castro na ang taong bayan ang bumoto kaya hindi dapat umano nito angkinin ang kanilang pagkapanalo. Tandaan po natin, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay uniteam. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. At nakikita ngayon ng Pangulo, at rather ng mga kababayan natin, kung sino ba nagtatrabaho. Isang working president compared sa Vice Presidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.